Nagkakilala kami ni Noel sa isang bakery kung saan ay pareho kaming nagtatrabaho. Maintenance siya doon, samantalang ako naman ay assistant baker. Noong kami ay magkakilala, ayun, libre-libre dahil may pagkagalante si Noel. Pero hindi ko inisip na mauuwi iyon sa panliligaw niya sa akin, which is madalas na pinatutunguhan ng isang babae at lalaki na pareho namang single. Yung ibang lalaki nga, di ba? Kahit hindi naman single, pag may nakilalang babae, nagiging single. Nakarating si Noel sa bahay namin noong mag-birthday ang isa sa aking kapatid na ako mismo ang nag-imbita. At doon ay lumabas rin ang kanyang pagiging galante dahil sinagot niya ang pabuko salad na aking paborito. At nang malaman ng aking magulang at mga kapatid, wika ng isa, "Hala ate, baka yan na ang hinihintay mong forever." At kung bakit, kakagaling ko lang kasi sa pagka-broken. At para sa karagdagang kwento, yung ex-boyfriend ko na naging boyfriend ko sa loob ng 3 taon noong magtrabaho sa ibang lugar, nakabuntis. Ang masakit, dahil trulala ang aking pag-ibig at meron kaming 3 taon na pinagsamahan. Tulad ng ibang babae na nagtiwala, naibigay ko na rin. Hinayaan kong pasukin ni Aris ang aking sagradong lagusan at si Aris ang unang lalaki na aking pinagkatiwalaan. Iyon ay dahil buong akala ko kami na. Dahil bukod sa 3 taon ay kilala siya ng aking magulang at kapatid. At kahit ako ay kilala sa kanila, madalit sabi, legal ang aming relasyon at napag-uusapan na nga ang kasalan. Kaya pumayag na rin akong magpa-fishbowl. Pero nang dahil lamang sa isang kapirasong karne, nawala ng silbi ang 3 taon naming relasyon at ang aking pagtitiis ng hirap noong aking ipaubaya kay Aris ang aking si Maria. Dahil nagawa pa rin niya ang tumikim ng ibang putahe. Nagpaalam sa akin si Aris na mapapalayo siya sa akin ng dahil sa trabaho at kukunin raw niyang pagkakataon para makapag-ipon para sa aming kinabukasan. Kaya lang, nakatagpo siya ng bakanting lupa, inararo, tinaniman at nagbunga. Masakit ng aking malaman ang balita dahil hindi lang basta panloloko. Dahil kung nagkataon, baka 2 kami noong babae. Parang gusto yata ni Aris ang magkaroon ng 2 panganay sa magkaibang babae. At kung bakit ko nasabi ko na nagawa ko na ang magpaubaya kay Aris. At dahil doon, mahihirapan na akong tumanggi sakaling ayain niya ako ulit. At tingin ko, sa tagal na ng aming relasyon at napag-uusapan na rin ang kasal at mag-iipon kuno si Aris para sa aming kinabukasan, ay wala nang dahilan pa para ako ay tumanggi sa oras na ayain niya ako ulit. 3 buwan matapos magpaalam sa akin si Aris para magtrabaho sa malayo. Hindi kami nagkikita at tawag lamang ang meron kami. At pumayag ako na magbayad kami ng lugar pag uwi niya. Makikita kami at gagawin ulit namin. Pero bago nangyari ang muli naming pagkikita, nakatanggap ako ng isang text message at nagtatanong kung ako raw ba ang GF ni Aris. Nag-reply ako ng oo. At ang sagot sa akin, kalimutan ko na si Aris dahil buntis daw siya at si Aris ang ama. Noong oras na iyon, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Hindi ko alam kung biro ba o ano. At kung hindi pa raw ba sinasabi sa akin ni Aris, ay ipinaalam na raw niya sa akin. Nakaka-stress, grabe. At dahil ayaw ko ang maniwala, yung araw na magkikita dapat kami ni Aris, nag-set din ako ng oras para makipagkita naman doon sa babae. At isinama ko ang isa sa kapatid ko. Doon pa lang ako naniwala. Bukod sa buntis nga yung babae, ipinakita rin niya sa akin ang mga
picture nila ni Aris na magkasama. Construction worker si Aris at yung babae tendera doon sa karinderya kung saan sila madalas kumain. At doon ko palang tinanggap ang katotohanan na totoo iyon at hindi isang biro. Mula noon, itinuring ko ng tegi si Aris. Move on hanggang sa magkaroon nga ako ng trabaho at makilala ko naman si Noel. Mabait si Noel at hindi ko pwedeng sabihin na katulad ni Aris dahil sa hanggang ngayon ay kami pa rin ni Noel at mas mabilis din si Noel kaysa kay Aris. Dahil hindi pa man kami nagiging mag-on ni Noel, ay nagawa na namin ang magkangkungan na noong una ay yakin pang pinagsisihan. Pero pinatunayan naman ni Noel na hindi ako nagkamali ng pagtitiwala. Naging malapit kasi si Noel sa aking pamilya at kahit man niligaw ko pa lang si Noel, gumagawa na siya ng pangalan sa aking kamag-anak, lalo't higit sa aking pamilya. At sa kakapili ko ng araw kung kailan ko siya sasagutin, ayun, at naon ang Martes sa Lunes. Sa dalas kasi namin ang pagpuyatan ng isa't isa gamit ang cellphone, kahit nagkikita kami sa trabaho at napunta siya sa bahay, ay naipagtapat kong meron ng tulisan ang nakarating sa kuweba ng katotohanan na para bang naging daan para mas higit pa akong magtiwala kay Noel. Dahil hindi na raw yun importante, ang mahalaga yung sa amin. Pero simula noon, hindi na nawala ang ganoong topic bago kami matulog at nagawa pang maipakuwento ni Noel sa akin kung paano nakapasok ang tulisan sa kuweba. At ngayon ko lang naisip na parang nagpalambot lang pala siya ng bulalo. At ngayon ko lang din napagtanto, ang dami na pala naming kababalaghan na nagawa bago pa kami naging mag-on. At ang pinakamatindi noong unang beses na kami ay lumabas. Bahay, trabaho, palengke. Yan lamang ang madalas kong routine. Kaya noong yayain ako ni Noel na lumabas, tuwang-tuwa ako. At nang tanungin ako ni Noel kung saan ko gustong magpunta, sagot ko ay kahit saan. At nang dahil doon, ayun. At sa isang bahay na masukal lang harapan. Bahay na mukhang once in a blue moon lamang kong mabisita. Bahay na kulang na lang patituluhan ng gagamba sa kapal ng sapot sa loob ng bahay. At bahay na kaya nang magsulat ng A to Z sa lamesa at sahig dahil sa kapal ng alikabok. Pero sa bahay na iyon naganap ang unang-una naming alam nyo na yon. Makakatanggi pa ba ako? Sa isip-isip ko, salitang oo. Alang naman ang kulang at kami na. Pero alam nyo, napaisip din ako noong makaraan ng ilang araw na pakiramdam ko, nagbago ng pakikitungo si Noel sa akin. Hindi na kami nagpupuyat sa gabi, basta maraming nagbago matapos ang pangyayaring iyon. Ewan ko, siguro dahil nasanay lang ako. Pero yung pagpunta naman niya sa bahay, hindi nagbago. Hanggang sa ayun at sagutin ko na nga si Noel. Excited ang lahat sa bahay namin. Ako excited. Ewan ko lang si Noel. Pero hanggang ngayon, kami pa rin. Maintindihan siyang lalaki. At wala pa akong natandaan na siya ang nagsimula ng hindi namin pagkakasundo. At ngayon napag-uusapan na rin namin ang kasal. Sana lang hindi matulad sa relasyon namin ni Aris. Dahil hindi na kami mga bata. Kung sa wastong edad lang, sobra pa. At panis na panis yung relasyon namin ni Aris. Dahil kung mauuwi lang sa wala ang relasyon namin ni Noel, pwede niyang sabihin na kotang-kota siya sa akin. Ikaw na ang ginawa naming buwan-buwan. Parang monthly salary lamang.